Okay, so ibinahagi mo sa amin tong isang napakadetalyadong dokumento, no? Oo, At kinokonekta nito yung tatlong sinaunang kapistahan mula sa lumang tipan. tama sa isang parang timeline ng mga pangyayari sa hinaharap. Kaya ang misyon natin ngayon, himayin natin itong maigi. Hindi para sabihing tama o mali Hindi, hindi. Ang gusto nating maintindihan ay yung lohika sa likod nito. Paano ginagamit ng source material mo itong Pentecostes, kapistahan ng mga trompeta at araw ng pagtubos para ipinta yung kumpletong larawan ng endgame? Eksakto. Ang titingnan natin ay yung mismong pagtatagpi-tagpi ng mga konsepto. Paano kinukuha ng dokumento ang mga agricultural na ritual at ginagawang simbolo para sa mga napakalaking ideya. Tulad ng? Tulad ng simula ng spiritual harvest sa pagdating ng banal na espiritu. Okay. Tapos yung hudyat para sa ikalawang pagparito ni Jesus. At yung pinakahuli, yung cosmic level na pagpuksa sa kasalanan. Okay, I like that. Para tayong mga detective na sinusundan yung trail ng mga simbolo, no? Yun na nga. Sige, simulan natin kung saan din nagsisimula yung source, Pentecostes. Sa unang basa, parang ito yung pinaka-straightforward sa tatlo. Mukhang ganun. Pero ano ba talaga yung core message nito na nagiging, kumbaga, pundasyon para sa lahat? Magandang tanong yan kasi dito talaga nagsisimula yung buong argumento. Ang Pentecostes, ayon sa Levitico, ay isang harvest festival. Pag-ani ng trigo. Particular pag-ani ng trigo. At ipinagdiriwang to 50 araw pagkatapos ng pista ng mga unang bunga. Okay. Ngayon, yung connection na ginagawa ng source mo, napaka-precise. Sa aklat ng mga gawa, bumaba ang banal na espiritu sa mga alagad sa eksaktong araw ng Pentecostes. So hindi coincidence yung timing. Exactly, hindi talaga. Doon pa lang may sign na agad. At dito na papasok yung konsepto ng unang bunga, di ba? Oo, yun na. Sinasabi sa aklat ng Roma na ang mga tumanggap ng espiritu ay ang unang bunga. So ang logic, bale? Ang logic ganito. Kung ang Pentecostes ay pista ng pag-aani, at sa araw na yon may mga taong naging unang bunga ng espiritu, ibig sabihin, nagsisimula pa lang ang mas malaking pag-aani. tama, isang mas malaking espiritual na pag-aani. Sila yung sample, kumbaga yung patikim ng kung ano ang darating. Gets ko. So hindi lang ito tungkol sa 120 na tao sa upper room. Sila yung patinay na posible pala itong spiritual harvest. Posible. At apropos, binanggit din sa source mo yung pangalang Chill Chill Joel. Medyo out of place pakinggan. Anong connection yan? Yan. Magandang clue yan. Ang Chilchil ay Korean para sa piyesta ng mga Sanlinggo. Another name for Pentecost. Oo. At ang paggamit ng terminong ito ay nagpapahiwatig na yung source material natin malaman may malakas na impluensya mula sa Korean theological thought. Okay. Kung saan yung mga ganitong klaseng precision sa timing at simbolismo binibigyan ng sobrang bigat. So hindi lang basta connection, parang divine appointment para sa kanila. Ganun na nga. Okay, that makes sense. Nagbibigay ng context. So kung ang Pentecostes ay ang simula ng pag-aani, ang kasunod na tanong, kailan at paano matatapos ang pag-aaning ito? Dito na ba pumapasok ang kapistahan ng mga trompeta? Dito na nga. At dito rin nagsisimulang maging mas komplikado at masasabi kong mas cinematic yung interpretation. Cinematic, Oo, kasi ang kapistahan ng mga trompeta, isang araw diyan ng pag-ihip ng mga trompeta, isang hudyat. At para maintindihan yung simbolismo, gumagamit ang source mo ng isang napaka-powerful na analogy. Mula sa lumang tipan. Oo, yung pagbagsak ng Jericho. Classic story. Yung pag-ikot sa pader. Yun, alalahanin natin. Sa loob ng 6 na araw, umikot ang mga Israelita sa pader ng 1 beses kada araw. May kasamang pag-ihip ng trompeta. Oo, pero tahimik lang. May tension na nabubuo. Sa ika-7 araw, 7 beses silang umikot. At sa huling pag-ihip ng ika-7 trompeta, doon na gumuho ang pader. Yung build-up ang mahalaga. So, hindi lang isang bigla ang boom. Isang proseso na may climax.
Paano yan kinokonekta sa pagbabalik ni Jesus? Diretsong-deretso ang koneksyon sa aklat ng pahayag. Kung saan may 7 anghel na may 7 trompeta. Tama. At ayon sa source, ang pag-ihip ng ikapitong trompeta ay hindi yung katapusan, kundi yung starting gun. Starting gun para sa sunod-sunod na events. Hindi one-time, big time. Hindi. Isang domino effect. Okay, himayin natin yung domino effect na yan. Ano yung mga unang domino na babagsak pag tumunog na yung ikapitong trompeta? Una, ayon sa timeline na to, pagdating ni Jesus sa mga alapaap. Sa alapaap, so nasa himpapawid pa lang siya. Oo, mahalagang i-highlight yan, hindi pa siya tumutungtong sa lupa. Pangalawa, kasabay nito, mangyayari yung tinatawag nilang unang pagkabuhay na mag-uli. Teka, linawin natin yan. Madalas nating naririnig yung resurrection in general. Anong ibig sabihin ng unang pagkabuhay dito? Para kanino lang yan? At dito nagiging very specific ang doktrina nila. Sige. Itong unang pagkabuhay ay eksklusibo para sa mga martir. Mga martyr lang. Oo, yung mga taong namatay dahil pinanghawakan nila ang pananampalataya at ang mga utos hanggang kamatayan, sila yung unang bubuhayin. Para salubungin si Jesus sa himpapawid. Tama? So habang may reunion sa itaas, anong ganap dito sa baba sa lupa? May ganap din at hindi maganda. Domino number 3, ang pagbagsak ng dakilang Babilonya. Nai-interpret bilang lahat ng sistema sa mundo na kumakalaban sa Diyos. Oo, political, religyoso, ekonomiko, lahat. At kasunod agad niyan yung ikaapat na domino, pagbuhos ng 7 huling salot sa lupa. Grabe. At pagkatapos lang ng lahat ng yan, Saka palang bababa si Jesus at yung mga binuhay na martyr. tuon pa lang. Wow! So yung second coming pala, sa view na to, hindi isang moment. Isang buong chapter na may iba't ibang eksena. Ganun na nga. At ano yung sinasabi ng source na nag-uugnay sa lahat ng ito? May nabanggit tungkol sa pagpapatunay sa mga utos. Oo, at ito ang nagukonekta sa trampeta at sa susunod na kapistahan. Okay. Ang argumento ay, bakit binubuhay muna ang mga martir? Oo. Bakit silang priority? Dahil sila ang nagiging exhibit A. Ang mismong pagkabuhay nila muli ay ang ultimong patunay sa harap ng buong sansinukop Na ang mga utos ng Diyos ay hindi imposible at kayang-kayang sundin kahit pa ang kapalit ay buhay mo. gets ko. Ito yung nagiging legal na basehan para sa lahat ng paghatol na susunod. Tama. That's a powerful and a very specific claim. Sige, himayin pa natin yan kasi parang dito na tayo papasok sa pinaka-complex na bahagi. Ang araw ng pagtutubos. Day of Atonement. At sinasabi ng source na iba ito sa personal na kapatawaran, no? Tama. At para maging malinaw, gumagamit pa sila ng sarili nilang termino. Dakilang pagtubos. At ine-emphasize nila na hindi yan salita sa Biblia. Oo, termino nila yan para ipagkaiba yung dalawang bagay. Yung isa, yung personal na paghingi mo ng tawad, araw-araw. Okay. Yung dakilang pagtubos sa kabilang banda ay isang cosmic event. Cosmic event. So, hindi lang ito pagpapatawad, parang pag-delete ng source code ng kasalanan mismo. Ganyan-ganyan ang paglalarawan. Ang layunin daw nito ay tuluyang alisin hindi lang ang kasalanan, kundi ang posibilidad na magkasala pa. Wow, isang permanenteng solusyon. Yun. At ang blueprint para dito, ayon sa kanila, ay yung ritual sa Levitico 16. Sige, dali mo kami doon. May 2 kambing, diba? Oo, 2 kambing. Napaka-specific ng roles nila. Yung unang kambing, inaalay yan bilang handog para sa kasalanan. Tapos yung dugo. Yung dugo, dinadala ng punong saserdote sa pinakabanal na lugar ng templo. Iwiwinisik sa luklukan ng awa. Ito yung simbolo ng pagbabayad sala ni Jesus. Okay, standard interpretation yan. Oo. Pero yung pangalawang kambing, doon nagiging unique ang paliwanag. Ito na yung sikat na scapegoat. Ito na nga. Ang scapegoat ay para kay Azazel. Hindi ito pinapatay. Anong ginagawa? Ipinapatong ng punong saserdote ang mga kamay niya sa ulo nito. Tapos, ipinapahayag ang lahat ng kasalanan ng buong Israel. Tapos? Pagkatapos, dinadala nito ng isang taong angkop sa disyerto at doon pinapakawalan. Para bang dinadala niya palayo lahat ng kasalanan? Ganun nga. Sandali, binanggit mo yung salitang Azazel. Para sa mga nakikinig na hindi familiar, sino o ano ba yan?
Paano yan ini-interpret ng source mo? Mahalagang tanong yan kasi maraming debate dyan. Pero sa source material na ito, walang duda. Walang duda. Direkta nilang sinasabi na si Azazel ay sumisimbolo kay Satanas, ang orihinal na pinagmulan ng kasalanan. Okay, malinaw. So, kung yung inalay na kambing ay si Jesus at yung scapegoat ay si Satanas, sino naman yung taong angkop? At dito na ang pinaka-critical na parte ng interpretasyon nila. Sige. Ang taong angkop o a man in readiness sa Hebreo ay sumisimbolo kay Jesus kasama ang mga binuhay na muling martir. Teka. Sila ang maghahatid kay Satanas sa kalaliman. Sila mismo? Bakit? Bakit napakahalaga ng papel ng mga martir dito? Dahil kung susundan natin ang logic ng source, ang buong kaso sa sangnilikha ay nakasentro sa isang akusasyon ni Satanas. Maalin? Ito, ang mga utos mo o Diyos, lalo na yung pag-ibig, imposible sundin, kaya isa kang malupit na diktador. So, in essence, isang cosmic legal battle, isang atake sa karakter ng Diyos. Tensya at testigo, di ba? Oo naman. Dito na pumapasok ang mga martir. Ayon sa framework na to, sila ang star witnesses. Ang buhay at kamatayan nila ang nagsisilbing Exhibit A. Na isinasampal sa harap ng universo para patunayan na mali si Satanas. Eksakto. Pinatunayan nila na posible palang sundin ang mga utos kahit sa ilalim ng pinakamatinding pressure. Kaya pala sila ang may karapatan dahil sila mismo yung buhay na ebidensya. So hindi ito paghihigante. Hindi. Ito ay pagsasagawa ng isang hatol na napatunayang makatarungan. Grabe. Okay, so pagkatapos na matinding cosmic courtroom drama na yan, saan na tayo pupunta? Dito na ba pumapasok ang pista ng mga tabernakulo? Dito na, kung ang Pentecostes ay ang simula ng pag-aani at ang trompeta at araw ng pagtubos ay yung proseso ng paghatol, Ang tabernakulo yung celebration party. ganun na nga. Sumisimugumi ito sa resulta ng lahat ang 1,000 taong paghahari. Ang 1,000-year kingdom, panahon ng kapahingahan at gantimpala. Oo. Sa lumang tipan, ito ang pinakamasayang kapistahan Panahon ng pasasalamat pagkatapos ng lahat ng pag-aani. Sa view na ito, sumisimbolo ito sa panahon kung saan ang mga martir na naglakbay sa disyerto ng pagsubok ay sa wakas maghahari at magpapahingang kasama ni Kristo. At may isa pang malaking konsepto na ikinakabit nila dito, yung taon ng Jubilee, di ba? Paano yun nag-fit sa picture? Ang Jubilee na nangyayani bawat 50 taon ay ang ultimate reset button. Reset button? Oo. Lahat ng utang kinakancel. Lahat ng alipin pinapalaya. Lahat ng lupa ibinabalik sa orihinal na may-ari. So itong buong proseso, Ayon sa source, ang buong prosesong ito, mula trompeta hanggang tabernakulo, ay ang katuparan ng isang dakilang kosmikong jubilee. so hindi lang metaphor. Yung pagpapalaya sa alipin ay yung pagpapalaya sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Tama? Yung pagkansela ng utang ay yung pagtubos. At yung pagbabalik ng lupain ay yung pagpapanumbalik ng mundo. Perfect summary. Isang total reset para sa buong creation. Dito na ba nagtatapos ang kwento? Happily ever after na? Ayon sa source, hindi pa. Hindi pa. May isang huling kabanata. Pagkatapos ng 1,000 taon, sinasabi nilang panandaliang pakakawalan si Satanas mula sa kalaliman. Teka, parang ang weird. Bakit kailangan pa yun? Ano ang point ng isang final test? Ang paliwanag nila ay ito. Para subukin ang henerasyon na isinilang sa loob ng 1,000-year kingdom. Yung mga hindi nakaranas ng hiap. Yon. Ito raw ang huling pagpapatunay ng kanilang katapatan at pagkatapos niyan, huling paghuhukom na. At sa pinakadulo na talaga. Ang kasalanan, si Satanas at maging ang kamatayan mismo itatapon sa lawang apoy. Doon pa lang magkakaroon ng tunay at walang hanggang kapayapaan. Grabe, mula sa mga sinaunang harvest schedules, nakabuo ang source material mo ng isang kumpletong timeline. Talagang pinagtagpi-tagpi, no? Mula sa unang bunga ng Pentecoste, sa build-up ng trumpeta, sa cosmic legal drama ng araw ng pagtubos, hanggang sa reset ng Jubilee. Tunay ngang komprehensibo, ano man ang paniniwala mo. At nagiiwan ito sa atin ng isang tanang na pag-iisipan.
Ano yon? Na direktang nagmumula sa logic ng material na sinuri natin. Kung ang buong argumento ay nakasalalay sa ideya na ang pagsunod at pagpapatotoo hanggang kamatayan ang susi para patunayan ang katarungan ng Diyos. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa bigat at kahalagahan ng mga personal na pagsubok at desisyon na kinakaharap mo sa araw-araw?